Taong 2022, ng isang kaso ng panggagahasa at pagpatay ang mainit na pinag-usapan sa Bayambang, Pangasinan. Ngayong taon ay muli na namang naging laman ng pahayagan at mga headlines ang Bayambang matapos na matagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa Bayambang noong February 19, 2025. Ang biktima ay hinihinalang ginahasa bago pinatay at itinapon ang katawan sa isang pribadong lupain sa Barangay Dical Sur, Bayambang, Pangasinan. Natagpo ang nakasako ang bangkay ng isang babaeng 16 anyos sa Bayambang, Pangasinan. Pinatay ang babae ng mga nanggahasa umano sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. February 19, 2025, ng bandang 1:30 ng tanghali, nang makatanggap ng ulat ang tanggapan ng Bayambang Provincial Police Office tungkol sa natagpuang katawan ng isang babae sa Dical Sur. Nang magtungo sila sa lugar ay dinatnan nila ang biktima na natatakpan ng sako at nakahiga sa lupa. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 16 anyos na si Jasmine Valdez Barberan, residente ng Barangay Tocok East, Bayambang, Pangasinan. 16 anyos na dalagita sa Bayambang, Pangasinan, patay matapos umanong gasain ng 3 kalalakihan. Ayon sa pamilya, si Jasmine ay huling nakitang buhay noong gabi ng February 18, 2025, ng pasado 11:00 ng gabi. Dahil sa malalim na ang gabi, ay tulog na ang kanyang mga magulang at hindi na namalaya ng mga ito ang pag-alis ng anak na dalaga. Ayon sa nakakita, ay sumakay ito sa isang tricycle na sumundo sa kanya at mula noon ay hindi na ito umuwi sa kanilang bahay. Yung bangkay sa Barangay Dical Sur sa bayan po ng Bayambang, Pangasinan. Sa atin pong initial investigation, ma'am, na itaat po na umalis po ang ating pong biktima sa kanila pong bahay noong gabi ng February 18, 2025 at hindi na po nakabalik, ma'am. Ayon po sa ama po ng ating biktima, ma'am, sinubukan po nila itong hanapin hanggang sa, ayun nga po, ay natagpan na po ang nasabi pong lokasyon po ng nawawala po nating biktima. Ang katawan po ng ating biktima po ay nakita po sa may Barangay Dical Sur, Bayambang, Pangasinan po, ma'am. Mabait na bata, mapagmahal at masipag na anak, ganyan nila ilarawan ng dalagang si Jasmine. Palakaibigan din ito at mahilig sumama sa mga kasiyahan. Bagay na siyang naging problema ng kanyang mga magulang. May mga pagkakataon kasi na sa tuwing hindi papayagan ay umaalis ito ng bahay nang di nila alam. Malihim din ang anak at hindi ito mahilig na magkwento sa magulang sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Bagamat mahirap lang at payak ang kanilang buhay, ay pinipilit naman ng kanyang mga magulang na mapag-aral at maibigay ang mga pangangailangan ng nilang magkakapatid. Sa initial investigation ng mga kapulisan ng Bayambang, ay 2 testigo ang kanilang nakapanayam. Ayon sa ulat, noong gabi ng February 18, 2025, ay sinundo ng isa sa kanila si Jasmine sa bahay nito sa Barangay Tocok East at dinala nila ang dalaga sa isang abandonadong bahay sa Barangay Dical Sur. Doon ay nag-inuman ng mga ito. Nag-iisa lamang umano na babae si Jasmine kasama ang 3 mga kalalakihan. Ayon sa isa ay inutusan siyang bumili ng alak. Nag-inuman daw sila, sir, ng oras na yun. Sabi ng yung sumundo sa kanya, pinabili daw siya ng isang alak. Siya lang sir na babae. Nang malasing, ayon sa report, base sa nakalap na impormasyon ng mga pulis ng Bayambang, ay nakipagtalik ang biktima na sa isa sa mga lalaki. Nang matapos ang dalawa ay tila naman nainggit ang isa pa sa mga kasama nila at ninais nitong makipagtalik sa dalaga. Subalit hindi ito pumayag. Dito na umano persahang ginahasa si Jasmine. Yung isa, nagalaw niya na yung biktima. Sinugustuhan siya ng victim. Yung isa naman, dahil nainggit, siyempre nakainom na silang 3, gustong maka-score. May ayaw naman ng babae, niya type. Pinilit siya ngayon. Pagpupabigla, sinuntok siya, nilagyan ng tapitata yung bibig ng babae. Nang mawala ng buhay ang biktima, ay pinagtulungan nila itong buhatin at iniwan ang wala ng buhay nitong katawan sa manggahan sa di kalayuan sa lugar.
Nagawang ma-recover ng mga investigador ang tsinelas ng biktima at isang tubo na siyang hinihinalang ginamit na murder weapon. Ilang metro mula sa likod ng abandonadong bahay na yan, nakita ang tsinelas ng biktima sa bahaging ito. At ilang metro mula rito, nakita naman ang bangkay ng biktima sa bahagi ng manggahan na yon at tinakpan lamang ng sako. Dahil dito ay agad na ikinasa ang isang manhunt operation at nadakip ang 3 lalaki na itinurong mga persons of interest. Bagamat nasa kamay na ng mga pulis ay nananatiling tikom ang bibig ng mga ito at tumanggi na magbigay ng pahayag. Ang 2 namang testigo ay nasa kustudiya din ng kapulisan ng Bayambang habang iniimbestigahan kung may katotohanan ba ang kanilang mga ibinigay na salaysay. Sa ngayon ay naghihintay pa ang kapulisan ng resulta ng ginagawang autopsy sa katawan ng biktima at ilang pang mga mahahalagang ebidensya ang sumasailalim sa forensic analysis. Kapag napatunayan na ginahasa si Jasmine at tumugma ang mga ebidensya na nakalap ng mga pulis sa salaysay ng 2 testigo, ang 3 mga suspect ay sasampahan ng kasong pagpatay at panggagahasa. Kasalukuyan po ma'am ay ongoing po ang nasabi pong pagsasagawa po ng autopsy sa bangkay po ng ating natagpuang biktima at ito na rin po ay subject for postmortem examination. At yun nga po sa nabanggit din po natin ay nagkaroon na din po tayo ng investigation at tinitignan po natin ang lahat po ng posibleng anggulo na maaari po humantong sa pagkamatay po ng ating biktima at ginagawa po ng ating kapulisan ang lahat po ng kanilang makakaya upang po mabigyan po ng hustisya ang nasabi pong insidente ma'am. Sa kasalukuyan po ma'am, dahil po sa efforts po ng ating kapulisan at sa naisagawa pong hot pursuit operation po ay under custody na po ang mga suspect na sa po umanong gumawa na nasabi pong krimen. Sa tulong po ng ating pong mga kapulisan at ng mga possible na witness po sa nangyari pong insidente ma'am. Yes ma'am. Ayan po ay meron na po tayong 3 suspect po na nasa kustodiya na po ng ating pong kapulisan sa Bayambang po ma'am. Connection po ng ating pong biktima sa mga nahuli pong suspect ma'am ay titingnan po natin po sa ating pong investigation kung meron nga po silang relasyon o connection po sa ating pong naging biktima po ma'am. Ito pong mga nahuli nating suspect ma'am. At titingnan din po natin kung may iba pa pong kinalaman or iba pa pong rason ang ating pong mga suspect sa kanila pong isinagawang krimen po ma'am sapagkat hindi taga-Bayambang Pangasinan din po ang ating pong naturang mga suspect po. Sigaw ng pamilya ni Jasmine, hustisya. Para sa kanila, kulang ang habang buhay na pagkakakulong para sa sinapit ng kawawang dalaga na walang kalaban-laban na pinaslang. Parang baboy yung ginawa nila sa mga anak ko. Hustiyang inihiling ko lang po. Panawagan naman ng PNP ng Bayambang Pangasinan ay maging aral sana ang pangyayari lalo na nga sa mga kabataan na huwag magtitiwala sa kahit na sino at huwag nang lumabas ng bahay lalo na sa gabi kung hindi naman mahalaga ang pupuntahan. Lalo na nga at walang pahintulot ng mga magulang. Para na rin maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Tawagan kami sa inyo, laging maging maingat at huwag basta-basta sumama sa mga taong hindi nyo kilala o wala po kayong tiwala. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.